Kumusta? Mabuti! For today's video. Eto yung araw na nagpunta kami ni Nili sa post office para ihulog ko yung cheque na naging unang sahod ko sa kanya. Hindi pa nga ako tapos maggayak at hinihintay na nga ako ni Nili at napakamainipin pa naman din niya na pagkatapos kong maayusan gusto niya ay aalis na agad. Takot na takot nga namang itim ang person for today's video at kahit nga mainit ay talaga namang naka-jacket pa. At dahil araw-araw nga kami lumalabas at naiinitan ay pati nga kulay ni Nilush ay medyo nag-iba na din. At pati nga mga chismis sa aking mukha ay mga nagsilabasan na din dahil sa kainitan. Maaga pa nga kami lumalabas ng lagay na yan ay paano pa kaya kung katanghalian ay baka kami matusta na. Pero dito naman sa Israel ay baliwala sa kanila ang init ng panahon at yung iba nga ay nagbibilad pa talaga sa araw. Ay nga't pababa na kami nang naalala ni Nilush na naiwan ko pala ang payong. Ma? Ay nga't bigla na lamang nag-iyak at ayaw niya daw maiwan sa may elevator at nauna nga lamang ako lumabas para buhayin ng ilaw. Kung makaiyak nga si Nilush ay akala mo'y bata, yung tipo na akala mo'y iniwanan siya ng kanyang ina. Kapag lumalabas nga kami, lagi ako may bit-bit na payong, abay saan ka pa, naka-jacket na, nakasombrero pa at nakapayong pa. Kung dati-rati nga kapag lumalabas ako na mag-isa at nakapayong ay binibiro ako ng nakakakita sa akin at tinatanong ako kung naulan daw. At ngayon nga nakasama ko na si Nilush ay kahit nakapayong pa kami ay wala nang nagbibiro sa akin. Siguro ay dahil akala nila ay si Nili ang dahilan kung bakit ako may dalang payong. Isa yan sa patunay na Pilipino ka na kahit nasa ibang bansa ka ay nakapayong ka kahit hindi naman umuulan. Medyo wala nga sa mood si Nilush ng araw na yan at aga pa nga lamang ay napakaiyakin na agad. Manis ma. Nilush, manis ma. Lamat lumida beret. At ayun nga't kinakamusta ko si Nilush parang hindi ako naririnig at nakailang ulit pa nga ako bago sumagot at okay lamang naman daw siya at tahimik lamang daw siya. Bilin ko na nga din kay Nilush na huwag siyang magkakasumpong sa may post office dahil may mga tao doon at nakakahiya kapag doon pa siya sumumpong. Ayan nga din yung unang beses na sumahod ako ng napakaaga, yung tipo na hindi pa sahodan ng mga caregivers ay nauna na ako. Hindi na nga katulad dati nung nasahod pa ako kay Lola na kailangan pang maghintay ng computation na galing sa agency bago ako makasahod. At ngayon nga na nailipat na ako kay Nilush ay naka-private na ang sahod ko at mas maganda nga ngayon kaysa dati. Buti na nga lamang at napagdesisyonan din ng pamilya ni Nilush na i-private na lamang siya at maganda din ang dulot nun sa akin. At habang naghihintay nga ako na tawagin ay si Nilush naman ay panay na ang kumpas ng kamay at medyo kinakabahan na nga din ako at baka abutin pa dyan ang sumpong. Nakadikwatro pa nga at sabi ko kapag tinawag ako ay dyan muna siya at maupo at hintayin niya ako na matapos. Isasabay ko na nga din sanang i-deposit yung ibinayad sa akin para sa utang ni Lola pero hindi ko na nga itinuloy dahil lang ipacheck ko kung magkano pa ang laman ng aking account ay bigla itong nagkabawas. Medyo na-stress nga din ako ng bonggang-bongga dahil medyo may kalakihan din yung nawala na nasa mahigit 3,000 pesos. At sumabay pa nga itong si Nilush na bigla na lamang umiyak habang nandun sa may upuan kaya dali-dali kong sinundo dahil pinagtitingin na din ng mga tao. At nang tanungin ko nga kung bakit bigla na lamang siyang nag-iyak ay dahil daw matagal ako. Mahirap nga din kasama si Nilush dahil napaka-mainipin at hindi nga din niya ng unang beses na nag-iyak siya habang kasama ko. At bago nga kami umuwi, bumili muna din kami ng tissue at kung dati-rati nga ay madamihan ang aking binibili dahil kay Lola ay ngayon nga ay tamang 2 bande lamang ay umaabot na din ng 2 linggo. At habang naglalakad nga kami pa uwi ay iniisip ko pa din yung pera na nawala sa aking account at tanungin ko nga yung nag-assist sa akin kung bakit ay hindi niya din daw alam. Pagdating nga namin dyan sa bahay, nasinggahan na naman ni Nilush na pumasok dyan sa may stock room at gulo-gulo na nga din ang loob niya nang dahil sa kanya. Gumuho na nga yung mga nakapatas dahil wala nang ginawa si Nilush kundi bulat-latin yung mga nakalagay. Isa din yung kwarto na yan sa mga kailangan kong ayusin at linisin at madami diyang mga nakalagay na mga gamit sa bahay na mga bago pa. At nagluto na nga din ako ng aking ulam at pinagawa ko nga din si Nilush ng kanyang paborito na mixed veggies with egg salad. Mahilig nga din si Nilush sa mga pagkain na may mayonnaise kaya isa yan sa kanyang paborito. At ayun nga yung aming tissue na binili, binuksan agad at pinagdidikitan ng mga stickers. Kahit saan nga mahilig si Nili magdikit ng mga stickers sa cabinet, drawers, ibabaw ng mga garapon at pati nga TV ay may mga stickers din. At ayun nga pagkatapos kong paliguan si Nilush, siya binigyan ko ng kanyang paboritong gawain na magtiklop ng mga damit na aking mga nilabhan. Karamihan dyan ay yung mga nakuha ko ng mga nakatagong damit at nilabhan ko nga muna para pwede pa ulit maisuot ni Nilush. Paunang batch nga lamang yan at madami pa akong kailangan labhan kaya marami-rami pa din ang kailangan tiklupin ni Nilush. Mabuti nga yan sa kanya at gusto niya din naman ang kanyang ginagawa at ang isa pa ay para may napapagkaabalahan din siya at nalilibang. כפלת טוב, כמו שאת לימדת אותי.
Ay nga't sabi niya sa akin, itinitiklop niya daw ng maayos tulad daw ng itinuro ko sa kanya. Medyo malaki na nga din ang pinagbago ni Nili dyan kung nagkakasumpong man ay hindi na katulad nung dati na talagang malala. Excited nga din ako dyan na mapating na siya sa doktor para mapalitan ng bago yung kanyang mga gamot at kapag tuluyan na siyang gumaling ay sana nga ay hindi na ulit bumalik ang kanyang sakit. Ay siya, hanggang dito lang ang ating kwento for today's video at maraming pong salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.